good morning mga kagulong. It's another day, another vlog tayo ngayon. Nandito tayo ngayon sa Siroma Camarines Sur. At katapos lang nating magkape at kumain. Ayan, sila ay kumakain pa doon. Right, nandito tayo ngayon sa staff house. Alright, at mag-update na naman tayo sa ating channel. Wala na naman tayong videos. At syempre maraming salamat sa mga subscribers. Thank you sa mga OFW, sa mga baguhan sa ating channel. Sana po tapusin po ang ating video at maipakita ko sa inyo kung saan kami pupunta, anong isla na naman. Community dito sa Camsur ang pupuntahan natin para sa stress reduction awareness. Alright, at si Richard. Good morning, Sir Richard. Yan. At mag-ano na tayo kasi magpapa-snack sa mga community na pupuntahan natin, ang Red Cross. Right. At shout out sa mga volunteers ng Red Cross all over the Philippines and all over the world. Yeah. Good morning! Yan. At ano sir, saan tayo pupunta ngayon? Anong isla? O Sulpa. Magbabangka pa tayo sa tawid ng isla sa dagat. Puntahan natin. Alright. See you in the next roll up camera mga kagulong. Alright. Good morning. Ayan. Papunta na tayo sa Barangay Sulpa. Alright. Yan, say hi. Hello. Yan. Magbabangka tayo kasi yung barangay na yun ay Isla Hi Vlog. Welcome to my guys. Yan. Yan o. Di yan nakapag-aral. Ang daming bubo. The joke. Alright. And at maya lang pagpapandar na tayo ng speedboat ay bangka. Alright. And ayan, kumandar na ang ating makina. Ang pangangailangan ng buhay dito ng mga tao ay pangingisda, paghahanap ng mga alimango, mga traps. Ang dami. Ang tawag dito sa amin ay bubo, kaya marami. Joke, tawa naman kayo. Parang may naamoy ako hindi maganda. Bye.
Dito na tayo sa open water, sa open seas. Ayan. kabahayan ay nakatayo sa hazard location kasi oras na may bagyo ubos din yan lahat, kaya sa bagay ang mga tinayo naman nila ay mga light materials kasi sigurado yan kahit tumayo ka yan ng concrete, mataas ang posibilidad na masira din ng halo. At yan, mga mangroves, yan. Kabugaw yan, yung may green. Duman pa sa kabila. Akala ko malapit na tayo. Yan pala ang nakikita yung structure na yan ay barangay Kabugaw pa lang yan. Doon pa daw tayo sa kabilang sa kabila ng isla. Alright, kaya mag-iikot pa tayo.
medyo may alon ngayon ang dagat. Baka mamaya magkalmada na rin yun pagkatanghali. daming water lily, oh. Pangunahing hanap buhay ay pangingisda, kaya ang dami rin nilang litong sasakyan, mga kagulo, sakyang pandagat, mga bangka, motorized bangka. Ayan. Na tayo. Alright, touchdown tayo mga kagulo. Alright, touchdown tayo.
yung mga dadalhin. Parang salamat Manoy. Salamat po. Ayan si Manoy. Nagkatid sa atin. Thank you. Ayan, ang mga volunteers. Dala na nila yung mga gamit. Isa tayo. Grabe ang alon. Hello sir. Good morning. Morning, ma'am. Good morning po. Yan, si nanay. Morning po. Saka ka. Nasa inutan ako kan bangka. Nagpanggap kang windshield. Marami tayo. Okay po. Ang HHPP or Household Preparedness Planning ay dapat palawakin at maabot ang lahat ng residente ng barangay. So, si ginibuta po kaya kaniyo is tinarget ta po si 10% kan total household kan barangay. So, tig-recommend po siya, possible po ba siya na mapalawak ta pa or si awareness ta dito sa buong sa community din. Okay po. Sige po, proceed po kita. Lumikha ng mga pangmatagalang plano at relokasyon na sinusuportahan ng komunidad para sa mga sambahayan na naninirahan sa lugar na no-build zone or mapanganib na lugar. Araw po kasi sinabi nindo sa bago, tama po na may relocation, naghahanap pa mo po ng relocation site. Apon do pa diretso. Sige po, ma-proceed po kita. Hikayatin ang mga residente sa pag-upgrade ng light materials at semi-concrete na bahay para maging mas matibay laban sa kalamidad. Tama. Or agree po ka mag-design. Ay i-encourage ka po si mga yaon sa komunidad ka na ang harong is gibo siya sa light materials or semi-concrete na mas mapatibay pa si mga harong ninda para may pusog pag-abot po ng kalamidad. Sige po. Last po is technical na training para sa mas ligtas na construction ng bahay. Alright, see you in the next roll of camera mga kagulang. So, okay din naman. Alright, back to camera ulit mga kagulong. So, then pala ni kay Puhan, ano po kasi po yan sa solid waste management, approved na po ang samuyang ordinance sa kaya. ayan, For okay po. implementation na po talaga. For implementation na. So, dito na po ni paplanuhan, ano po? Yeah. Ano yun?
Master. Sunod pong activity, nabanggit po nindo, magkauga po ng response training, especially po sa WASAR, para sa mga barangay tanod. So, siyempre, dahil nasabi po nindo, importante po ni para dito sa barangay. Ngunyan po, ano po ang resources na kaipuhan ta? Siyempre sa existing mayo pa man po kita, no? Takaipuhan ta ngani. Sa ano po ang kaipuhan ta para mag-ibot na po ining activity na ini, ma-idiretso ta ang training. Kaipuhan ta bang budget, support, ano po? Yung Rescue Olympic po, ngunyan yung tig-schedule ni Monster. Apo. Kaya po, sa ating sa mo yung training na ako. Kaya, dahil na siya na-participate naman sa provincial Rescue Olympic. Ang gusto niya mangyari, ligdi mo na siya sa municipal. Kaya yung pong sa water, training, yun po ang importante talaga. Lalo na po sa mga tanong pag-abot sa rescue. Okay po. Sir, so, kumbaga, gusto ng munisipyo na magkaroon ng kompetisyon para mainganyo ang mga tao. Ang problema lang ay yung bawat barangay na sasali ng kompetisyon ay hindi pa train. So yung sinasabi natin ngayon, response training, kaya kailangan natin ng WASAR. Pero bukod po doon, kasi syempre of course, kung tinitingnan kasi natin, magpapatraining tayo ng WASAR kasi kailangan sa competition. Siyempre po, Sa days. Yes. So, yun yung gusto ko rin marinig. Kasi ang pwede po natin isali dito ay bukod doon sa mga barangay tanod, yung ibang RC-143 na trinay natin for response, emergency. Siyempre, hindi naman po yung mga senior, okay lang po pipiliin po natin. Pwede yun po. kasi po sabi ni Marisa, pag nag-participate siya sa provincial, parang selected lang yung mga pipili niya. Mga parang pero pag ganitong na per barangay participate, parang matitrain na mga yung mga tanod kung sila mag-aapit. Meron ng in case na kailangan ng barangay, may training. Yes. May responder na ang barangay. Communicate ni Ma'am Sai sa atin yung ganito po. This year, Opo, ang last meeting ninyo. last meeting niyo po. Pero ito po ba sa Nasama po namin si Stress, si Sek, sa Balay Silangan. Oo. Sila po, training kami yan. Napag-usapan. Sa ngayon po ba, sa barangay disaster risk reduction management budget natin ay may allocated fund for training ng WASAR? Hindi pa, wala doon. So right now, pinag-iisipan niyo pa kung saan din talaga kukunin yung budget. Siguro sa ngayon kasi gagawa po kami ng panibagong budget para sa Next year. Pwede pong allocate. sa October. Sige po. Sige. So I think sa things needed, balikan lang yung tanong ni Sir Cedric kanina, ano ang mga bagay na kakailanganin para magkaroon ng WASAR? May WASAR training po na ang Red Cross, pero yun po ay internal training para sa mga rescuer namin. Pero ang agency na required mag-train at may lisensya na mag-train ng WASAR para sa communities ay ang local government unit. Nagpapatraining din. Opo. Sa chapter din po. Nagpapatraining din po. So, ano ang kailangan para si PRC ay mag-train at ano ang kailangan para makapag-tawag din tayo ng coordination with NDP? Yun yung tanong po doon sa leader. Yes po. Ano po? Siyempre kung si Red Alright, Cross po, see you in the next round ng camera mga kagulong. nagtitrain sila. Back to camera roll ulit tayo.
Ayan, malapit na matapos ang ating activity. Ito ay action planning. Opo, mahirap po yun. Sige po. Kasi pwede din po, kasi di ba nagsabi ako na ng ibang island tayo na pagkakatian natin. And by that time po, by September, may pinaghatian tayo, at least may allocation kayo. 80% kami sa inyo, 20%. At may iba din. August po. Balitaan na po. Nag-reverse po kami. Pero tayo, pag-uli natin sa tayo. Kasi mas, Alright, back to camera roll ulit. At madali nang matapos. Napapauwi na tayo. Sa susunod na camera ulit mga kagulong. Grabe na iuwi natin. Back to camera roll ulit tayo mga kagulong. Ayan, at pauwi na tayo. Time check, it's 4 o'clock in the afternoon. Ayan, at maglalakad na tayo papunta sa port kasi ang speedboat ay nag-aantay na. Gago. wala pala ditong port, ano lang, dalampasigan lang. Tapos ang nag-aantay sa amin bangka. Alright. Ay. Uwi na to si Sir Richard kasi hinahanap niya na yung girlfriend niya. Ayan o. Dito na kami sasakay. Dito na tayo sasakay, Sir Richard. Hi guys, welcome to my guys. Uwi na rin yan. Kasi gusto nang magsimba. Damn! Init. Wow. Ayan o. Bibenta po kayo ng tuyo kap. Bago tayo umuwi, bibili tayo ng hipon. Habang mura pa dito ang hipon. Ayan. Ayan o. At may ano din, may crab, yung blue crab. Pero hipon ang bibilin ko. Kasi yan ang gusto ng aking commander. Alright. Alright. At ito naman oh, malalaking abo. Yan. Sa mga Bicolano, ang abo, aram na. Oh. Pero sa presyo, mapapaabo ka talaga. 400 ang kilo. Alright. Ito, pwede ito sa aeroplano, ma'am. Oh, ito. Magandang klaseng isda to. Ang tawag dito sa amin, abo. Oh. Ano na, Sir Sed? Si sa kuya. Ano mo na doon? Magagad kitang kalikit na yellow pickup. May magandang lalanan. Ay, yung ano? Cooler natin. Nakabili na tayo ng hipon. Hingi tayo ng konting yelo kay Kap eh. Oh, sige, palagyan mo na. Kap, pwede pong makagad kayo. Lagyan ng Sir Sed. Ano, Mr. Fish? Ay, meron pa ka po. Garang kilo po. 1 kilo lang po. Sobra na. Ay, sobra na yan. Mga 200 na. Buntis yung isa. Paano mo nasabi, ma'am? Pakawalan. Dami siyang ano. Pakawalan natin yung buntis para dumami pa. Okay na yan. Hindi kasi naman sa bawal yan. Bawal. Alin, ma'am?
ma'am? Asan, ma'am? Ano yung mga buntis? Ayan o. Ah, Hindi. Okay na yan. Sa 200 ko. Alright. See you in the next roll of camera mga kagulong. Sasakay na kami sa bangka. Ayan. Nandyan na yung bangka. Alright. Sasakay na kami. Yung mga dara-dara pa. Lang, bababasa tayo. hindi ka ma-drive. Share siya. Ibawal nga. Tayo na. Sir, ilagay mo yan sa loob yung cooler. Eh, di naman yung mahulog dito eh. Ulog yan. Bakit? Kawayaan mo lang dyan. Ito na lang. Ano to? Parang kunti lang ng dala natin na yun. Eh, matakapag. Basa ka man lang pala. Yan ba yung, ito yung sinakay natin kanina? Hindi. Kayo magdadrive? Oo. Oo. May ano, mayroon naman si Wallace. Sakay na kayo. Ala. Bigay mo muna ma'am ang laptop mo kay ano. Kay Richard. O dyan ka naman. Ha? Hindi, mauna na. Oo, ano naman yan? Right. Pauwi na kami. See you in the next roll of camera mga kagulong. Masok ka doon, Jig. Dito na lang. Malapit na tayo mga kagulong.
na tayo dito sa ating uuwian. Diretso na lang tayo sa Naga. At sana natapos niyo po ang ating video sa araw nito. Maraming salamat po sa mga subscribers, sa mga magsusubscribe. Thank you. Sa mga OFW na nanonood ng ating videos para mawala ang kanilang homesick. Thank you. At sa panunood ng ating videos, lalong-lalo na sa hindi pag-escape ng ads, dyan po tayo makakaroon ng revenue. Maraming salamat. Hanggang dito na lang po muna ang ating video sa araw na ito. Hanggang dito na lang po. Diyos mabalos. Alright.